Let's stand up. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. Dear Heavenly Father, in the mighty name of our dear Jesus, God and Savior, hallelujah, to the first prayer of our dear beloved, Honorable Pastor Evangelist Willis Almeida, we thank you so much for every part of our service today that you have blessed and anointed, and the most of all, hallelujah, the moving of your midst, hallelujah, blessing in your sweet holy presence. Once again, we come unto the throne of grace, seeking you, O Lord, to, hallelujah, to please anoint your message in salvation, anoint the humble servant, O Lord, for I can do nothing by myself. Touch the heart of beloved brethren and open the understanding the truth. Bless them, O Lord. Help them to forth the message. We love you and power. Hallelujah. Anoint the word of God. Hallelujah. Bind the power of darkness. Cast out in the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. I would like to give the highest praise, glory, and honor to our dear Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. To our beloved parents, the Lord, beloved Pastor Willis Almeida, the entire prophet of God, and also beloved Mama Dear Lina Almeida, we always remember and cherish the blessed memory and teaching of our dearly beloved Mama Dear. Purihin po ating mahal Panginoon. Hallelujah. To our beloved Almeida children, beloved Beach, beloved Mr. Gil Sigara, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, hallelujah, and beloved Minister Willie James Poch Almeida, beloved teen, and also their all children, mga minamahal, and their grandchildren, at sa ating mga webcast viewers, at sa ating pong mga minamahal na mga kapatid. Everyone say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At papasalamat po kami sa ating mahal na Panginoon na tayo po yung muling pinagsama-sama ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At laking kagalakan po namin, mga minamahal, na minsan pang muli, tayo po yung nagkita-kita muli, mga minamahal, at alam natin, hallelujah, ang lahat ng bagay na ito, mga minamahal, is for the glory of God. Amen? Tayo po narito, mga minamahal, upang magbigay ng papuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos because this is the will of God. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon ay nagmumula sa puso. Hindi lamang sa mga labi, mga minamahal. Alam natin, bumilang na ng ilang taon, 10, 10, 20, 30 years, sometimes, mga minamahal, yung iba dyan, 40 years, mga minamahal. At nakita natin, mga minamahal, na nandiyan silang tunay na umiibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang unang talata. Praise God. Hallelujah. From the book of Thessalonians chapter 1, verse 59. Kindly. 1 Thessalonians chapter 1, verses 5 to 9. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. Verse 6, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost. Verse 7, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. And in verse 8, for from your sounded out of the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. And in verse 9, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Amen. God bless you, Brother King. Kindly in Tagalog, please. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, talatang 1:5 hanggang 9, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. At ako'y nagsitulad sa amin, at ang Panginoon ng inyong
tanggapin ang salita sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng nananampalataya nasa Macedonia at nasa Akaya, sapagkat mula sa inyong nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang iyong panampalataya sa Diyos. Ano't pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman, Noibi, sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano nakakapasok kami sa inyo at kung paano nakagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Salamat sa talatang yan, mga minamahal. The Word of God itself has a power. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanyang salita. Tayo ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon hindi lamang sa magitan ng magagandang salita. Dahil we have 3,500 religion, mga minamahal, sa buong mundo. Lahat yan, mga minamahal, ay nagsasabi ng patungkol sa salita ng Diyos. They're using the Word of God, mga minamahal. Pero hanggang salita lamang, walang kapangyarihan. At nakita natin, mga minamahal, dahil sa ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Nakita natin, mga minamahal, how true is God in this church. Pinakita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kung gaano siya makapangyarihan sa ating banal na iglesia. Na pinamumunahan po ng ating minamahal at ginagawa ng Pastor, the end-time prophet of God, and also our beloved Mama dear Lina Selmeda, our beloved assistant pastor, mga minamahal. Hindi natin ito maikakaila. At alam natin, mga minamahal, nagkalat ang salita ng mahal Panginoon. Ngunit hanggang salita lamang. Walang pagbabago na nakatanggap ng salita ng Diyos na hindi katulad ng ating natanggap, mga minamahal, na tunay na tayo po, mga minamahal, ay pinagbala ng ating mahal Panginoon. Ito po ang pangako ng Diyos. Kaya bilang Kristiyano, mga minamahal, nais nating suklian ang kanyang kabutihan. Dahil ang kanyang ibinigay sa kaligtasan, mga minamahal, hindi katulad ng pagtanggap natin. Dahil ang kanyang dugo ang ipinuhunan, ipinako sa krus, mga minamahal. Pakita natin, mga minamahal, bawat hampas sa kanyang katawan, mga minamahal, sumasama ang laman pagka hinatak ang latigong yan, mga minamahal. Ganun tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon. Kung kaya't binibigyan po natin ng halaga ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, mga minamahal, ang pagiging pabaya sa ating kaligtasan, mga minamahal, ito po ay hindi magdudulot ng kaligtasan sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po ay palaging nasa pagluhod. Nandoon palagi sa mga pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, nandiyan po ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa po sa atin. Tipin niyo, mga minamahal, sa kanya pong pag-ibig sa atin, mga minamahal. Grabe, ang hirap. Maging sa 12 apostoles, mga minamahal, o 13 apostoles, mga minamahal, nakita po natin, mga minamahal, ang kanilang sinuong para lamang po sila ay makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. At mapalad tayo, mga minamahal, wala tayo sa kapanahunan ng ating mahal na Panginoon na halos dati ang mga Kristiyano, mga minamahal, pumapasok sa mga kuweba, pinakakain sa mga leon. Sinusunog. Pag nalaman nilang nagbabasa ng Biblia, they are heretics, ang sinasabi nila. Mga minamahal, palibasa kasi hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos. Gusto nila, mga minamahal, sila lang ang mag-i-interpret ng salita ng Diyos. Dahil pagka tayo nagbasa ng Biblia ng mga panahon na yan, mga minamahal, sasabihin nila, mga minamahal, mababaliw ka raw. Kaya nga po, mga minamahal, inilihim nila ang salita ng Diyos. At marami talagang masasabi po natin na napahamak. Ngunit dahil sa kanilang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, sinuong nila ang kamatayan, alang-alang sa salita ng Panginoon. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. The Lord show everything to prove us that we are in the true church, mga minamahal. Kindly, Hebrews chapter 2, verse 3 and 4.
Hebrews chapter 2, verses 3 and 4. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? Verse 4, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost, according to his own will. Amen. Aklat ng mga Hebreo Kapitulo 2, 3 hanggang 4. Paano ngang makatatanan tayo kung ating pababayaan ang ating dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang saksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito, mga minamahal, paano ganitong dakilang kaligtasan, mga minamahal, na ating pong pinabayaan, mga minamahal, at paano daw tayo makakamtan ng kaligtasan, mga minamahal, kung ating pong pababayaan ang ating kaligtasan. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung ating tinanggap na kaligtasan ay higit pa to sa ginto, higit pa ito sa diamante o anumang kayamanan sa mundong ito, mga minamahal. Dahil kung hindi natin, mga minamahal, talagang bibigyan ng halaga ang ating kaligtasan, mga minamahal, wala tayong maaasahan na buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ganoon na lamang po, mga minamahal, ang sakripisyo ng ating beloved parents in the Lord. Nakita natin, mga minamahal, talagang grabe ang pagtangis. Sa kanilang mga panalangin, halos 24 hours na nanalangin. At lahat tayo dito, alam natin na ang kalyo ng tuhod ng ating mahal na pastor, mga minamahal, talagang napakakapal, mga minamahal. Siguro sa isang araw, ilang libong hallelujah ang lagi binabanggit. Walang idle time, mga minamahal. Halos ayaw makipagkwentuhan. Para lang, mga minamahal, ma-please niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At nagpapasalamat tayo, mga minamahal, tayo ang naging bunga ng kanilang paghihirap. Tayo naging bunga ng kanilang mga panalangin. Kung kaya't, mga minamahal, tayong lahat narito, mga minamahal. Wala naman tayong buhay na maganda nung tayo ay wala sa ating mahal na Panginoon. Hindi nga natin kayang ayusin ang ating buhay. Hindi nga natin kayang ayusin ang ating pamilya. Mismo ang ating sarili ay hindi natin kayang magbago. Ngunit nang dumating sa atin ang salita ng Diyos, hindi lamang sa magitan ng salita, kundi may kasamang kapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, sa ganitong pagkakataon, mga minamahal, na tayo ay tinawag ng ating mahal na Panginoon, bigyan natin ng halaga ang pagkatawag. Nakita po nyo, nangyayari ngayon, mga minamahal, sa iba't ibang dako. Maaring nasa bungad na po tayo, mga minamahal. Ang paghahanda ng mga Kristiyano, mga minamahal, ay ang pagsunod at ang pagdalo, mga minamahal. Aanuhin natin ang buhay, mga minamahal, kung tayo po ay pagdating ng araw ay tatapon lamang sa impyerno. Nagtiis ka ng kahirapan. Binago ka ng ating mahal na Panginoon. Pagdating ng araw, magpapabaya ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Ano ang kahihinatnan, mga minamahal? Kaya nga po, mga minamahal, ang lahat ng bagay na isipin natin palagi, mga minamahal. Hindi lang naman po, mga minamahal, ang mga mayayaman o pinagpala ang maliligtas. Meron din naman mga nagtitiis ng alang-alang sa ating mahal na Panginoon. Kahit na hindi nila natanggap ang pangako ng ating mahal na Panginoon, ngunit nandoon ang kanilang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, umaasa, mga minamahal. Kung hindi man sila pinagpala sa mundong ito, alam nila, mga minamahal, katulad ni Lazaro, mga minamahal, ang pangako ng Diyos, mga minamahal, ay buhay na walang hanggan. Amen. So, hindi basihan pala, mga minamahal, ang kayamanan sa mundong ito. Ang basihan po, mga minamahal, yung ikaw ay makasunod sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Puri po ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, mga minamahal, sa dako po ng Israel, at sa Gaza, babagsak na lang bigla yung bomba, mga minamahal. Mamamatay, 300, 400. Magugulat ka lang, patay na. Ganun lang, mga minamahal. Paano yung mga taong na yan, mga minamahal? Walang kaligtasan. Wala silang patutunguhan. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Basta alam nila ang Diyos nasa langit.
Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Satan comes to destroy and to kill. Mahal na pastor, nagpunta ng hulo, mga minamahal. At sila'y bumabaybay, pauwi na. Sabi ng mga ating prayer warriors, binabagsakan sila ng bomba, mga minamahal, nagugulat sila sa iba pumuputok. Hindi mismo doon sa lugar nila. Yan ang ating Diyos na makapangyarihan. Mga minamahal. Nakikita po natin, mga minamahal, sa kabila ng nandyan ng mga bisan. Alam niyo naman ang hanap buhay ng mga minamahal natin, mga kapatiran, sa kanilang pagtatrabaho. Isang puyat, kulang sa tulog, nagdadrive, isa nakakatulog na sasakyan. Ngunit nakita natin, mga minamahal, kung paano mag-ingat ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Minsan magugulat ka. Grabe ang mga pagsubok. Minsan talagang dumarating, mga minamahal, yung halos wala, mga minamahal. At minsan pupunta sa bangko just to try. Dala yung ATM. Subukan lang. Magugulat ka, biglang may pera. Subok na ng mga kapatiran natin yan. Naglalakad. Makakupulot ng $100. Grabe, mga minamahal. Akala mo, mga minamahal, pag dumarating ang problema, parang wala ng kalutasan. Pero nandiyan palagi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, napakahalaga ng pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon na hindi dapat po tayo magliliban. Mga minamahal, ang ating pong ginagawang ito, mga minamahal, ay hindi lamang po, mga minamahal, para sa ating kaligtasan. Tayo ang inaasahan ng mga tao, mga minamahal, katulad po niyan dito sa LA. Iisa lang ang church dito. Nandito po sa lugar na ito, mga minamahal. Tayo lang ba ang maliligtas? Isipin niyo, mga minamahal, kawawa ang mga taong narito. Tayo ang inaasahan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Humayo. Ang mga kapitbahay. O kung may maroon kayong mga makakasama, naglalakad, mga minamahal, nasa grocery kayo, mga minamahal. Mag-share tayo ng Word of God. Kahabag-habag ang mga taong hindi pa nakakaalam ng salita ng Diyos, mga minamahal. Tayo inaasahan, kontento na ba tayo, mga minamahal? Na pagkatapos na meron pong nagasik sa atin ang salita ng Diyos, ang ating mga loved ones, ating mga kaibigan, mga minamahal, pagdating po rito, mga minamahal, eto na lang tayo. Paano naman yung iba? Tayo po ang inaasahan ng ating mahal na Panginoon. Obligasyon po natin yan, mga minamahal, to share the Word of God. Obligasyon natin yan, mga minamahal, na ipaabot sa kanila kung gaano sila iniibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ano ang prueba? What is the fruit, mga minamahal? Na para ipatuloy ng mahal na Panginoon, totoo ang ating natanggap na ebanghelyo. Totoo ang salita ng Diyos. Salita lang ba? Mga minamahal. Kailangan alam natin, mga minamahal. Dahil alam natin, marami rin sa panahon ngayon nagpapagaling. Pero anong pagkakaiba ng Jesus Miracle Crusade at ibang church na nagpapagaling din? Pakibasa. Mark chapter 16, verses 17 and 18. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Verse 18, they shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, talatan 16, versikulo 17 hanggang 18. 17, at lalakip ang matandang ito, magsisampalataya, magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. 18, sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsisiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paray hindi makakasama sa kanila. Papatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Purihin po ating mahal na Panginoon. So, nasa banal na kasulatan pala, mga minamahal. Nasa banal na kasulatan pala, mga minamahal, ang tanda na ikaw ay nasa totoong iglesia. Pero ang katanungan, bakit? May nabalitaan ako ron. Doon sa kabundukan. Mahaba ang balbas, mahaba ang damit, mahaba ang buhok. Nagpapagaling din Paano yun? Totoo ba yun? Pakibasa ang Mateo 7, ngayon po. 22-23.
Matthew chapter 7, verses 22 and 23. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? 23. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Amen. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 22 hanggang 23. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo'y ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Malakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So nakita natin ang pagkakaiba. Nagpapagaling din. Kaya mayroong mga katanungan ng ating ibang mga kapatiran, bakit doon nagpapagaling din? Wala ba sila sa katotohanan? Ngunit sinasabi ng salita ng mahal na Panginoon, dito sa 7:23, mga gumagawa ng katampalasanan. Dahil ayaw mapahiya ng ating mahal na Panginoon ng kanyang salita, gagaling, pero hindi mananatiling hanggang sa panahon, mga minamahal, na tumagal ang panahon, gagaling. Panandalian lamang. Dahil yung mga yan, mga minamahal, alam naman natin sa mga kabundukan, meron talagang mga albularyo. Di ba po, mga minamahal? Nagpapagaling din. Pero dahil palibasa, mga minamahal, hindi sila sa tunay na salita ng Diyos umaasa, mga minamahal. Mga witchcraft, yan po, sila po yan, mga minamahal. Ngunit kung ang pagpapagaling ng ating mahal na Panginoon at ang pagtanggap ng salita ng Diyos ay may kasamang pagbabago, yun po ang nasa katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lamang pagpapagaling ka aasa, dahil maraming gumagaling Doktor, nagpapagaling. Amen? Amen. Kaya nga po, mga minamahal, makita po natin ang kagalingan na may pagbabago, walang mga bisyo, yan po, mga minamahal, ang sa Diyos. Hindi lamang gumaling, sabihin mo, nasa katotohanan na. Kaya nga sabi natin, beloved parents, the Lord, beloved pastor, and beloved Mama Dear, na huwag kayong basta-basta nakikinig ng mga programa sa telebisyon o sa radyo, mga minamahal, na nangangaral din ng salita ng Diyos. Ano pang hahanapin mo? Nakita mo na ang buong katotohanan, dito ka binago, dito ka pinagpala. Mga minamahal, ano pa? Meron pa bang hihigit doon? Wala na po, mga minamahal. May ililigaw ka lang. Mga minamahal. Kaya na, hindi basta-basta ang kaligtasan. Mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, yung masasabi natin na katugunan sa ating mga panalangin. Umiiyak ka sa kagalakan. Mapuspos ka sa espiritu ng ating mahal na Panginoon. Barilin ka, hindi ka tablan. Grabe. Mga minamahal, nakita niyo po ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya lang po, mga minamahal, pag hindi tayo nagpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lagi kang liliban. Unti-unti, hindi mo mapapansin, nawawala na sa iyo ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen. Magulat ka. Pero bakit naman, Brad, pag nasa gawain, napupuspos, pero pag nandoon naman sa labas, patuloy na gumagawa ng hindi kaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Anong dahilan? Pag nasa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sinabi ng Biblia, if we walk in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanses all our sin. Pag nandito ka sa gawain, maramdaman mo Espiritu ng Diyos. Paglabas mo, mawawala na naman. Bakit po, mga minamahal? Hindi kasi nananatili yung iyong paglilingkod sa Diyos. Pag nanatili, mga minamahal, patuloy ka naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit sa kotse pa lang, nagmamaneho ka, maalala mong kabutihan ng Diyos, luluha ka. Kahit siya ka magpunta, nakaupo ka, luluha ka. Amen. Bakit, mga minamahal? Marirealize mo, paano kaya kung wala ako sa ating mahal na Panginoon? Ano na lang kaya? Kamusta na kaya yung pamilya ko? Kamusta kaya yung mga mahal ko sa buhay? Ano kaya ang kalagayan ko? Pero dito nakita natin, mga minamahal, ang patnubay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga, mga minamahal. Parang attendance yan Pag naglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon, kung nagbibigay ka ng pagpapahalaga sa paglilingkod mo sa Diyos, pagbibigay din ng mahal na Panginoon ng pagpapahalaga sa iyo.
Kung hindi ka nagbibigay ng pagpapahalaga sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kaya consequence yan, mga minamahal. Ating pong basahin, mga minamahal, ang susunod na talata. Praise God. Proverbs chapter 16, verse 18. Proverbs 16:18. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Amen. Mga kawikaan talatang 16, versikulo 18. Ang kapalaluan ay magpapauna sa kapahamakan, at ang mapagtaas na diwa ay sa pagkabuwal. Amen. Puri po ating mahal na Panginoon. Bakit anong kaugnayan ng pride sa paglilingkod sa Diyos? Ang kaugnayan ng pride sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, yan ang sisira sa atin. Bakit? Dahil gusto natin tayo ang masusunod sa paglilingkod sa Diyos. Gusto natin, alam natin ang lahat ng bagay kaysa sa pagsunod sa Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, humble yourself and I will exalt you. So, saan nakukuha? Mga minamahal, saan nakukuha, mga minamahal, para ikaw itaas ng mahal na Panginoon? Hindi pala, mga minamahal, yan makukuha mo sa pagka-presidente, pagka-senador, mga minamahal, mayaman ka, hindi. Karamihan ng mga nasa politika, mga minamahal, may mga sakit, may mga cancer, iba-ibang karamdaman. Grabe po, mga minamahal. Naduroon pa rin sa pagpapakumbaba. Ano ba mga minamahal, kaugnayan ng pagpapakumbaba sa paglilingkod sa Diyos? Ang kaugnayan niyan po, mga minamahal, ay tayo po, mga minamahal, ay nanduroon, imbis na gustuhin natin yung ating sarili ang masunod, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Kahit minsan, mga minamahal, mahirap, pero alam natin, sa pagsunod, nanduroon yung magpapadali sa iyo para masunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ating pong basahin ng Mateo 7:21. Malapit na po tayo magtapos. Matthew 7:21. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Amen. Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Praise God. Hindi pala lahat. Paano ka masasama? Kailangan pala gumawa ka ng kalooban ng Diyos. Napakalinaw. Mga minamahal, hindi raw lahat. Kaya nga sinasabi, many are called, but few are chosen. May kwento nga dyan, mga minamahal. Ito naman ay kwento lamang. Umalik ang kaaway ng Diyos, panik-panahog sa langit Nag-a-accuse, lagi tayong ina-accuse niyan. At minsan magsasabi pa na, nakita mo ba? Ang mahal pa noon nagtanong, nakita mo ba yung aking mga lingkod? Nagpupuri, andyan sa iglesia, sumagot ang kaaway ng Diyos. Panginoon, meron din ako dyan. Pumasok. Nakita sa mahal pa noon. Alin ba dyan yun sa'yo? Ayun, yung isa natutulog. Panginoon, akin yun. O yung isa, ano pa, meron pa ba? O yung isa, mahal na Panginoon. Pag nagbigay ng ikapo, pinipili yung maliit. Hindi binibigay lahat. Ano pa? Ayun, yung dalawang yun, nagkikismisan. Hindi nakikinig. Basta akala niya, dadalo lang siya, okay na. Hindi po ganun. Mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ay nasa puso. Hindi lamang sa pamagitan ng paningin o pakinig, mga minamahal, kundi isinasagawa natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At ating pong basahin, mga minamahal, hallelujah, ang huling talata, James chapter 4, verse 5 and 6. James chapter 4, verse 5 and 6. Do you think that the scripture says in vain, the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? Verse 6, but he giveth more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Amen. Sa Santiago talatang
4:5 hanggang 6. 5. Iniisip ba ganinyo ang kautusan at ang kasulatan? Iniisip ba ganinyo ang mga kasulatan ay nagsasalita na walang kabuluhan? Ang Espiritu na natitira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghalian. 6. Ngunit siya'y nabibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ang Diyos daw ay sumasalangsang. Ano ibig sabihin nun, mga minamahal? Hindi niya susundin at hindi niya gagawin yung gusto niyang gawin sa inyo. Kasi po, mga minamahal, hindi tayo sumusunod. Ngunit kung ikaw ay sumusunod, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, nandiyan siya palagi. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Puri po ating mahal na Panginoon at ngayon po, mga minamahal, ako po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved being. Hallelujah. O beloved co-preacher, beloved Ted. Hallelujah. Unahan po ang ating mga